Good morning guys! Welcome back again to my YouTube channel. Bali -7 ngayon. My God. Ang lamig. Pero yung sikat ng araw guys, hindi kita masyado. Pakita ko na lang. Ang taas ng sikat ng araw guys sa labas. Diyos ka. Ganyan na ganyan last year kapag ang taas ng sikat ng araw. Ganun, yun ang kabaliktaran ng yung lamig. Sobrang lamig. 9:30 ako nagising ngayon maagap-agap guys. Gusto ko sana magluto kaso may mga ulam pa rin kasi kami dyan. Ubusin ko muna yun. Magluto ng minahalang, sinigang, para may isa. Ay, may ulam pa pala kami dyan. Pero ngayon maglalangganisa ako. Yan, breakfast, langganisa. Dalawa na yung binili namin na ganito. Kasi nga, nauubusan ko si Marvin. Kasi ang sarap kasi talaga. Sabi ni Marvin, di ako nakatikim yan. Gawin mo ng dalawa. Tapos si Marvin, may pasok siya ngayon sa Tim Horton, guys. Nagmamaktol na kanina kasi hindi daw niya alam kung late daw ba yung bus or naiiwan siya. Kaya nag-iba na lang daw siya ng sinakyan na number ng bus. Pero go bus pa rin siya. Ang tagal nga daw ng biyahe, parang lumampas ata at yung biyahe niya ng halos 2 hours mahigit. Ayun, pero nakatating naman siya, hindi naman siya na late sa trabaho. Kanina nagising siya, di tumayo na yan. Tapos umupo yan kasi may tayo pa sa washroom. Ay, hindi na ako makatulog nung nagising siya kasi nag-washroom din ako. Sabi ko sa kanya, lapit ka muna sa akin hanggang makatulog ako. Nilapitan ako para makatulog. Tapos hindi ko na namalayan na umalis na pala siya. Sasabihin na naman yun, kumisa ko sa pisngi mo, himbing na ng tulog mo kaya hindi na kita ginising. Kasi sabi niya kanina, tulog ka pa be. Kasi hindi ako makatulog na pag nagising ako. Nakakainis. Tapos sabi niya, huwag kang magpo-phone. Hindi ka lalong makakatulog. Ayan guys, medyo natuyo na yung hair ko kasi nandigo tayo. Ang lamig sa labas, grabe. Kaya nagready na ako ng scarf ko. Ito yung galing to kay Ate Roxanne, regalo to. Tapos yung aking bonnet, tapos mag-jacket pa akong doble. Kasi maglalakad doon tayo sa malayo. Wala kasi akong gagawin sa Scarborough Town, kaya hindi ako humabol dito sa bus diyan sa may malapit sa amin. Kaya lalakad tayo ng malayo, guys. Alis na tayo. Ayan guys, ang ating favorite na jacket, Tinkerbell. Suotin na natin. Ito pala, ayan yung mga ipapadala namin sa Pilipinas. Yung pambalik-bayan box namin dyan muna namin inilagay. Ito eh. Tapos mag-scarf pa tayo. Diba? Dapat ready. Basta niligaganyan ko lang eh. Ayan guys, naririnig niyo ba ako? Ang lamig kasi kaya ginanyan ko. Tapos ko pa masyado pa. Ayan. Nahangin kasi ang lamig. Lamig. Hindi malamig dito sa ganito ko. Ang malamig lang tong sa may pantalon. Pero nakadoble ako pero hindi kasi heat-tech yung leggings na sinuot ko sa loob. Ang gahalongkat pa kasi ako eh. Ay. Kamusta na kaya ang aking bebe? Tinan mo. Yung scarf ko. Tinakip ko sa may mukha ko. Sabi nga ni Marvin, gagamitin na daw niya yung yung face mask. Sabi ko yung mga scarf ang gamitin mo. Parang patilieg mo. Sabi kong ganun. Takip yung mukha ko. Guys, ayan yung for sale na bahay. Malapit lang doon sa sakayan ng bus papuntang Scarborough Town. Ang galing nga guys kasi yung paano kaya namamanage ng ibang mga international student na kumuha ng bahay agad. Yung iba nag-aaral pa lang sila dito, parang siguro magwa 1 year pa lang kumuha na ng bahay dito sa Canada. Tapos meron din silang kinuhang sasakyan, sabay-sabay yung expenses nila. Grabe, yaman naman nila. Yung iba naman kumukuha na ng bahay pagka-graduate nila ng school. Sa amin kasi mas maganda siguro kung kukuha ng bahay kapag PR na, para sigurado na talaga. Sayang kasi yung bibili ka ng bahay tapos hindi ka magiging PR, bebenta mo din.
pag ano na talaga okay na lahat. Kasi gusto rin sana namin, syempre nangangarap din kami magkabahay dito balang araw. Lalo na kapag ano na, mayroon na kaming 3 anak, ganyan, di ba? Ang ganda may sariling bahay. Lamig, Diyos ko, day. Ay, malapit na ako. Kunting lakad na lang, nandun na ako sa bus stop, guys. Hindi pa ako naglalagyan ng ano, pero may gloves akong bit-bit, guys, nasa bag ko. Dito na ako, guys, at medyo madami na rin ang nag-aabang. Dumating na yun sa kabila. Oh, sakto, guys, pagkadating ko dito sa Scarborough Town, nandito na rin yung bus ko. Diretso na tayo pasok. Buti na lang din ako naghintay kasi ang lamig-lamig. Init. Nandito na tayo, guys. Si Marvin nag-message na sa akin. Sabi niya, break time daw. Tapos, pinakamusta niya ako. Sabi ko, sinend ko yung picture ko na bulot na bulot. Sabi niya, belamig, no? Tapos sabi niya kanina daw mas malamig. Kasi nga maagap siyang umalis sa bahay. Hindi ko muna tatanggalin tong scarf at jacket ko. Papainit muna ako kasi nalamig pa ako. Naka-aircon kasi dito sa loob namin. Dito sa may locker. Lamig. Guys, nandito na ako sa may pinto. My God, nagmamadali ako. Kanina nag-i-snow. Buti hindi nagtuloy. Kasi ang lamig. Ay ko. Ay magbukas. Padating. Ay, nag-i-snow pero konti lang, guys. Yung patak-patak lang. Oh my God. May bakat pa eh. Ayan lang yung ano, bus stop. Tapat lang mismo. Tayo na lang natin kasi 4 minutes na lang dadating na, guys. Diyan yung lakad, oh. Diyan ako naglalakad diretso, tapos may paliko pa doon, tapos diretso pa, guys. Ang dilim, madilim doon. Kaya nun ay sabi ko, tatakot ako maglakad mag-isa diyan. Tapos yun nga, sabi ng mga katrabaho ko, magpaalam nga daw ako na uuwi ako maaga para maubutan ko yung bus kaysa maglalakad ako palabas. Kasi, syempre, mag-iintay pa ako ng 30 minutes para sa next bus. Kaya, nung first day ko, wala akong choice. Naglakad ako papunta doon. Palabas doon. Lamig-lamig pa naman, lalo na pag na snow na. Nakalagay sa 73% yung pag-i-snow ngayon. Ay, 73 nga ba ngayon? Tsaka sa Sabado din. Buti nga hindi pa siguro mamaya pa yung pinaka-snow. Sana naman hindi tumuloy. Pero kasi bukas parang wala. Buti nga. Oh my God, nakikita ko na dumadami na yung bagsak ng snow, guys. Tingnan nyo na lang. Papakita ko sa inyo. Ewan ko lang kung makikita nyo. Ay, parang hindi kita, guys. Kita nyo ba? Ayan, ayan. May ibang part na nakikita bumabagsak. Kasi kanina pa yan. Nagtingin ako mga alas 8. Oo, mga alas 8, mga 8:30. Ganyan na yung mga patak-patak niya. Hindi naman lumalakas. Tingnan nyo, wala namang snow sa sahig. Sa kalsada pala. Bahay na tayo. Yan. Diba? Lamig. Ang takaw ni John Marvin, guys. Hindi ka nakain? Hindi ka ba nakain? Hindi. Bakit? Wala, ba't ka konti na lang? Tingnan niyo yung cake. Ito yung cake na galing kay Tita Regina. Hindi na. Ang dami na to, Ikaw lang kumain. Ang sarap yun eh. Parang na yun eh. Sarap eh. Ako na lang daw. Kain, guys. Ito yung aking... Anong tawag dito? Buldak ba yun? Ay, ewan. Bulgogi. Buldak. Kausap ni Marvin sila Mama Aida. Ayun, guys. Tapos na akong kumain. At pinatingin ko nga si Marvin. Saka siya humingi kung kailan patapos na ako kumain. As in, konti na lang. Ganyan na lang ata yung konti nung ko. Tapos binigyan ko siya konti lang. Tapos sabi niya, konti naman yan. Tapos ang tinik mo, hindi daw niya kaya. Sobrang anghalang daw. Anghang daw. Sabi niya, hihingi-hingi ka eh. Tapos ayun, binitbit nga na yung bag ko sa sa kwarto. Tapos guys, may gusto akong i-share sa inyo. Bali kasi mga FB friends ko, ang dami ko nakikitang sinishare nila yung isang parang
mga picture ng mga nagba-vlog pa. May camera, may parang YouTube na trophy, ganyan. Tapos, laptop na nag-edit. So, parang yung title niya, nakalagay doon sa description niya ay stop making excuses, start your content, ganyan. Tapos sabi niya, merong taong susuporta sa'yo, kung wala man, ako yun. Sabi ka ganyan. So, yung mga kaibigan ko share, sabi, simulan ko na, ganyan, ganyan. Tapos yung iba naman ay, hanggat may nanonood, katulad nung kay Angel, Angel, hanggat may, sabi niya, parang hanggat may nanonood, patuloy pa rin. Yun. Share ko lang yung experience ko dati nung nag-start ako mag-YouTube channel. Nag-start ako mag-YouTube channel 2020 nung nag-start ang pandemic kasi wala akong trabaho nun. Puro lang ako nun, puro online business, ganyan. Sa bahay lang ako nun. So, hindi tayo lumalabas ng bahay kaya super puti ko talaga that time. Kasi galing ako Manila, pagbalik ko ng Mauban, super puti ko. Hindi ko alam, hiyang ako sa Manila nung dumating ako dito, guys. Kung makikita niyo yung ibang vlog ko nung bagong dating kami dito, ang puti-puti ng mukha ko. Kaso, that time may mga peklat-peklat ako ng pimples. Tapos kung makikita niyo yung mga dati kong vlog nung nasa mga skincare routine ko, makeup routines, ang hilig ko mag-ayos lagi, naka-braces pa ako noon. As in, payat talaga yung mukha ko, may mahugis talaga yung pag ganyan yung mukha ko. Hindi nga yung bilog na bilog. Tapos, ayun, dati parang inaano din ako ng mga ibang kakilala na try ko nga daw mag-ganon kasi yung bunganga ko, may imik ako, sigurado may manonood, tsaka okay naman yung itsura ko. Hindi naman sa okay nga naman yung itsura ko sa camera. Hindi naman ako ganun kaya parang may confident din naman ako humarap sa camera. Kung makikita niyo yung mga dati ko vlog, i-comment ko na lang sa comment section yung mga link ng vlog ko noon. Tapos, ayun, ang nangyayari pa nga nun, guys, naglalapit pa ako sa mga kamag-anak ko, sa mga kaibigan ko na pa-like naman, pa-share, pa-subscribe naman. Tapos yun, sobrang hirap talaga, guys. Sabi ko, parang wala namang sumusuporta sa akin. Kahit comment, wala din. Kala ko, kasi dati, nung mga panahon yun, sikat na sikat yung mga pag-vlog ng mga skincare routine, yung glow up na habang naka-quarantine. So, ginagaya ko rin yan. Tapos yung mga diet ata yun. Hindi ko na maalala kung ano, kasi nga, payat pa ako noon, parang nagsishare ako, ganto ganyan, mga ganto ganyan. Hay, nako. Mas wala talaga nanonood hanggang sa umabot ata ako ng 1 taon. Paputol-putol na yung vlog ko noon. Umabot ng 1 taon. Nag-stop ako. 2021 pa ako nga nag-stop ako noon. Tapos bumalik uli. Paputol-putol hanggang sa bumalik ako nung nag-vlog uli ako nung dumating si Marvin, nung kabababa lang niya sa barko. Nag-stay ako sa kanila ng 1 week kasi hindi ako nasundo nung sa trabaho ko. Tapos sa 1 week na yun, nag-vlog kami, mga pang-couple na vlog. Tapos after nun, back to work na ako nung sa hotel. Shinare ko yung aking experience nun, yung work ko sa hotel. Yung ko, everyday routine ko as a food attendant, ganyan. Makikita nyo yan doon sa mga lumang vlog ko, guys. Tapos, ayun, nag-stop uli ako nung nag-business kami. As in, parang tumigil talaga ako. Tapos, nag-upload lang ako kapag may mga travel lang kami ni Marvin. Parang naging ko na lang, upload ng mga videos ng memories namin ni Marvin. Tapos, memories namin ng mga kaibigan ko, ng pamilya ko, ganyan. Tapos, nahaya ko yung mga nanonood lang sa akin, 80 plus, 100 plus, minsan nga 50 lang, ganyan. Super unti, guys. Tapos, nag-start na uli ako mag-vlog naman ng bumalik uli ako sa trabaho ko. Kasi paputol-putol yung duty ko noon, gawa nga ng pandemic. Parang halinhinan yung mga duty sa hotel para lahat kahit papaano nakakabalik sa trabaho. So, nung bumalik uli ako doon,
naghanap ako ng bagong trabaho, ng mas malaking sahod, nakakuha naman ako, natanggap ako, pumasa ako sa mga exam nila, mga training nila. At asikaso na naman tayo ng panibang mga requirements. Shinare ko ang pagkuha ng SSS ko ata, pag-ibig, ano ba, NBI, mga ganyan ata. Yun ang vlog ko ng mga panahon yun. Tapos hanggang nag-start na ako mag-vlog ng medical namin ni Marvin. Tapos, after ng medical, yung pamimili namin ng mga dadalhin namin dito sa Canada. Tapos, ayun na, dumating na kami, parang nasa airport na kami. Hanggang sa unang araw namin sa Canada, na biglang dami talaga, biglang 10K siya. Isang araw pa lang, guys. Tapos, siguro mga 2 weeks na kami dito ni Marvin, no, 1 week kami ni Marvin dito sa Canada nung in-upload ko yung Back to Zero, yung parang hirap maghanap ng trabaho na i-share ko nga yung paano kami mag-apply ng online, ng tawag dito, mga walk-in, umuulan, nag-i-snow, iba-iba yung na-experience namin na weather dito nung nag-apply kami. Iyon talaga nag-boom ng boom talaga, guys. Umabot siya ng nasa 100K na tumaas siya ng tumaas. Tapos, ayun, 1 month pa lang kami dito sa Canada. 1 month pa lang kami dito sa Canada, bigla nang na-monetize yung YouTube channel ko. Pero hindi ko naman agad nakuha yung sahod. Parang after 3 months ko pa bago nakuha kasi ang dami requirements. Talagang iyak na iyak ako noon kasi syempre malaking tulong din kahit papaano para sa amin. Sa Pilipinas malaking pera yun, pero dito maliit lang siya. Siyempre, Canadian ba? Pero sobrang talaga noon, tuwan-tuwa kami ni Marvin, nagtatatalon pa ako noon. Naiyak pa ako noon kasi ang tagal ko siyang hinintay, guys. Super, syempre 2020 tapos na-monetize ako 2023, diba? 3 years. Sabi ko, kaya wag kayong mawala ng pag-asa. Totoo yun, hanggat may nanonood. Kasi parang business din yan. May time din na yung mga kamag-anak mo hindi yan laging bibili sa'yo, mga kaibigan mo hindi laging bibili kasi syempre kung bibili sila lagi, mauubusan sila ng pera. Dapat may ibang tao din na bibili sa'yo, hindi lang sila yung pipilitin mong bumili sa'yo. Pagdating din sa content, gagawa ka ng mga content, syempre may mga ibang kaibigan, pamilya na hindi siya interesado din sa mga content mo na parang may mga palihim na hindi ka talaga sinusuportahan. Keme lang na sinusuportahan ka, pero ang totoo, ayaw nila nakikita yung mga achievements mo. May mga ganong tao, guys. Hindi naman talaga mawawala yun. Pero, huwag kang mawala ng pag-asa, no? Kasi hindi ko rin nakalain talaga. Kasi, lahat naman nagko-comment sa akin, iba-ibang bansa, guys. Mayroong nanonood sa Kuwait, sa Dubai, sa US, hindi ko akalain kasi naiiyak nga ako pag nakababasa ko yung mga yun. O, diba? Huwag lang kayong talagang mawawala ng pag-aasa. Hindi naman masama mag-try ng paulit-ulit, diba? Try lang ng try, hindi mo mamalayan, may progress pa lang nangyayari dun sa ginagawa mo. Sobrang saya talaga nun. Hindi ko kasi talaga akalain, guys. Kaya sobrang thank you. Sobrang thank you po talaga sa lahat ng mga sumusuporta sa amin. Guys, magpapaalam na din ako, bitbit ko yung jacket ko. Kasi namumula na yung mata ko. Kailangan na natin matulog. Tapos kanina tumawag ako kay mama, nakasisig sila na ulam. Na-crave pati ako. Gusto ko rin magluto ng sisig. Kaso kailangan muna namin ubusin pa yung ulam namin sa rep. Para hindi masayang. Siguro by next week ako magluluto na ako. Kasi na naman, back to school na rin si Marvin, kailangan ko na rin mag-stock ng mga ibang ulam para init-init na lang kasi magkaano kami ni Marvin, kasalungot kami ng ng pasok. Pasok ko pang hapon hanggang gabi, si Marvin pasok niya umaga hanggang hapon. So syempre ako bilang mabait na misis, pagluluto ko na siya ng mga pwede kong i-stock sa ref na ulam na pwede niyang init-initin kasi yung hubby ko, stress din yan sa school. Kaya ayan, may hinahabol pa siya kasi last sem na, then pasok pa siya sa pagiging honor nitong 3rd semester niya.
Kaya dapat sabi niya ayaw daw niyang masayang. Kaya pagbubutihin daw niya lalo ngayong last sem na. Oh my God, last sem na guys. Thank you Lord. Sobrang saya sa feeling. Kahit hindi pa namin alam kung ano mga mangyayari after niyang makagraduate. Kasi syempre, hindi pa tayo sigurado kung saan ba siya, anong trabaho makukuha niya. Pero pray pa rin para doon kung saan man ni Lord ibigay, kung ano man yung ibigay ni Lord para kay Marvin, ay tatanggapin naman namin. Kahit mahirap, sabi ni Marvin, kahit mahirap yan, petitiisin ko yan. Siyempre, wala namang trabaho madali, diba guys? Lahat naman mahirap, lahat ay pinag-aanohan mo talaga. Kaya, ayun, oh my, papaalam na ako guys, namumula na yung pisngi ko, ay, tisay, charing. So, ayun, wag niyong kalimutang ngumiti everyday guys. Kahit malaki yung problema niyo, ngumiti lang kayo habang kahit naglalakad. Kasi syempre, minsan, may mga taong problemado, tapos makikita ka nilang nakangiti. Nakakapagbigay ng kulay yan sa kanila. Nakaka-good mood talaga. Kasi, experience ko yan nung panahong ako yung parang problemado talaga. Ang dami ko iniisip. Tapos may lalaki. Oh my God, may lalaki. Meron akong mga nakakasalubong na mga nakangiti sila sa akin. Yung di ba may mga Canadian na nag-approach nga sila sa'yo. Hi, how are you? Ay, yung tipong doon yung matandang babae na parang problemado ako noon. Oh my, parang ganyan na ganyan ako. Tapos, hi dear, how are you? Good morning. Tapos, edi, syempre, babati ka pabalik na, hi, I'm good. Ganyan ka rin, ngingiti ka rin. Tapos, di mo namamalayan habang naglalakad ka. Nakangiti ka na kahit problemado ka. Nakakadala yung ngiti, no? Kaya ako gustong-gusto ko rin lagi akong nakangiti. Ay, naku. Kaya, siguro sa mister ko lang ako nakabusangot, pero gustong-gusto ni Marvin pag nakangiti ako. Tuwan-tuwa sa akin yan kasi napakakulit ko daw. Tipong tutulog na lang siya, hindi pa siya makatulog dahil ang dami kong kwento. At papasok na nga tayo sa kwarto para guluhin yung mister ko. Sabi niya, antok na ako. Patulogin mo na ako, please lang. So, yun lang guys. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Bye!